Sa hinaharap, nagtagumpay ang mga siyentipiko sa pagsanay muli ng virus na tigdas upang makatulong sa paggamot ng mga sakit sa halip na maging sanhi ang mga ito. Nakakagamot pa nga sila ng cancer ngunit nawalan sila ng kontrol sa virus na ito at nagresulta ito sa pagkahawa sa karamihan ng populasyon na nagiging mapanganib na mutants na tinatawag na Darkseekers. Ang mga Darkseekers ay kumakain ng tao at mahina sa sikat ng araw. 3 taon matapos ang unang paglaganap, ang New York City ay lubos nang nasira na hanggang sa punto na ang mga hayop sa zoo ay naglalakad ng malaya sa kalsada. Ang tanging nag-survive ay si Robert, isang dating army virologist, na nagtatrabaho kasama ang kanyang asong si Sam. Sa kanilang pagsusuyod sa lugar, tinutulungan ni Sam si Robert na makakita ng mga hayop at iniuubos niyang barilin ang mga ito sa kalsada sa anumang sasakyan na gusto niyang gamitin sa araw na yun. Palaging armado si Robert at magaling sa pagbaril, ngunit may mabuting puso siya, at kapag nakakakita siya ng mga pamilya ng leon na nanghuhuli rin, binibigyan niya sila ng pagkakataon. Si Robert ay nag-iipon ng karne mula sa mga hayop na kanyang hinahunting. May alarm din siya sa kanyang relo para tiyakin na hindi siya nasa labas kapag bumaba ang araw. Kapag tumunog ang alarm, nagmamadali si Robert pabalik sa parehong bahay na tinitirahan niya mula noong bago pa man ang pagkalat ng virus. Ang bahay ay pinatatag na mabuti ni Robert, kung saan kayang isara ang lahat ng pinto at bintana. Palaging sinisigurado ni Robert na pinapahiran niya ng bleach ang harap ng bahay para hindi makapag-amoy ang mga Darkseekers sa loob ng kanyang bahay. Mayroon din si Robert ng mga supply ng pagkain palagi sa bahay at mga tapes ng lumang newscasts na nagbibigay sa kanya ng kasanayan sa pamamagitan ng pagpapanggap na sumusunod siya sa lumang routine. Nakikinig din siya ng musika, nakikipag-usap kay Sam, at nagtatrabaho sa mga pangkaraniwang gawain tulad ng paliguan ang kanyang aso at pagluluto para sa kanilang dalawa. Ngunit kahit gaano pa siya kagaling at aliwin ang kanyang sarili, laging bumabalik ang madilim na alaala sa kanya kapag dumadapo na ang gabi. Nagtatago siya sa tub kapag gabi na kasama si Sam at ilang armas. Ang ingay ng mga Darkseekers sa labas ay nagpapabalik sa kanya ng mga alaala ng kanyang pamilya noong sumiklab ang pagkalat ng virus sa buong bayan. Nagdesisyon ang pamahalaan na isara ang isla dahil ito ang ground zero. Ang kaguluhan ay umarangkada sa mga kalsada. Ang mga tao ay mabilis na tumakas ng sabay-sabay. Nagmadali si Robert na sunduin ang kanyang asawang si Zoe, ang kanilang anak na si Marley, at si Sam na noong panahong iyon ay isang batang aso pa lamang. Gusto niyang iwanan sila sa isla para manatili sa kamag-anak, ngunit nagalit si Zoe nang malaman niyang hindi sasama si Robert dahil gusto niyang manatili upang suriin ang virus at hanapin ang lunas nito. Ito ay nag-trigger ng isang pagtatalo sa kanilang dalawa na halos nagdulot kay Robert ng aksidente ng mabangga ang sasakyan. Kahit sa kasalukuyan, hindi pa handa si Robert na tigilan ang ideya ng lunas. Tuwing umaga, pagkatapos mag-ehersisyo kasama si Sam, pumupunta siya sa kanyang laboratorio sa ilalim ng bahay upang bantayan ang kanyang mga eksperimento. Hindi pinapayagan si Sam na pumasok doon dahil maaaring ma-infect siya, ngunit ligtas si Robert dahil siya ay may malakas na resistensya. Sa loob ng laboratorio, mayroong mga nakakulong na daga na may virus, at sinubukan ni Robert ang iba't ibang serums na kanyang ginawa para sa kanila. Lahat sila ay nabigo hanggang isang umaga na natuklasan ni Robert ang isa sa mga daga na sa katunayan, unti-unti nang bumubuti ang lagay ng dagang ito at maaari na siyang magpatuloy sa susunod na hakbang ng pagsusuri. Ngunit kailangan niya ng isang tao para dito. Pagkatapos nito, bumibisita sina Robert at Sam sa tindahan ng mga video rentals kung saan may mga manikin si Robert bilang bahagi ng pagsusubok na panatilihin ang ilusyon ng normal na gawain. Kinakausap niya ang mga ito na para bang matagal na niyang mga kaibigan at lagi niyang ibinabalik ang mga pelikulang kinuha bago pumili ng isa pang pelikula. Nagpapanggap din siya na ang isa sa mga mannequin ay nagtatangkang mang-akit sa kanya. Nangako si Robert kay Sam na isang araw ay makikipaglandian din siya dito. Pagkatapos, binisita nilang magkasama ang mga parke kung saan nagtatanim si Robert ng gulay para kumuha ng ilang bahagi. May mapa rin sila ng lahat ng mga bahay na kanilang binisita upang ito'y magbibigay sa kanila ng bago nilang pupuntahan araw-araw. Ito ay nagbibigay daan sa kanila para makahanap ng mga bagong supply ng pagkain. Bagamat ang mga bagay na kanilang madalas mahanap ay ang mga gamot at mga produktong pampalinis na iniwan para panglaban sa pagkalat ng virus. Minsan, natatagpuan din ni Robert ang malungkot na palatandaan ng mga taong dati nakatira roon, tulad ng mga bangkay mismo o kahit mga silid-aralan na hindi nagamit. Matapos kumuha ng gasolina, ipinagpapatuloy ni Robert ang huling bahagi ng kanyang gawain na kinabibilangan ng pagpunta sa South Street Seaport upang ipahayag ang isang recording na nag-anyaya ng anuman mang natirang tao na makipagtagpo sa kanya doon.
Habang naghihintay, nililibang niya ang kanyang sarili sa iba't ibang paraan, tulad ng paglalaro ng golf sa ibabaw ng mga eroplano ng Air Force. Isang hapon, napansin ni Sam ang isang deer na tumatakbo sa paligid, kaya nagsimula silang habulin ito sa kalsada. Kinabahan ang deer at pumasok sa isang lumang madilim na gusali. Sumunod si Sam sa loob nito, na nagpakabahala kay Robert dahil ang gayong madilim na lugar ay maaaring maging ang perpektong pugad para sa mga Darkseekers. Dahil hindi lumabas si Sam nang tawagin niya, kinailangan ni Robert na pumasok din at sinikap na maging tahimik upang hindi mapagtanto ang kanyang presensya sa loob. May mga nakakatakot na ingay na biglang nagpang-inag kay Robert, ngunit hindi pa siya makaalis dahil wala pa si Sam. Naghintay siya ng ilang sandali upang mag-ipon ng tapang at takpan ang kanyang flashlight bago siya sumulong. Sinundan niya ang landas ng dugo pataas na dinala siya sa isang katawan sa likod ng ilang kasangkapan. Sa ilang sandali, natakot si Robert ngunit napagtanto niyang hindi ito si Sam, kundi ang deer. Habang tinutuloy ang kanyang paghahanap, natagpuan ni Robert ang isang grupo ng mga Darkseekers na nakatayo malapit sa isang pader. Sa kabutihang palad, agad siyang umatras at nagtagumpay sa pag-iingat, nang kanyang iniwasan ang flashlight palayo sa kanila, at biglang napansin si Sam na nagtatago sa ilalim ng isang mesa, tumatangging lumabas dahil may bagay na kinakatakutan siya. Sa oras na iyon, may isang Darkseeker na biglang sumulpot at bumagsak kay Robert mula sa likod. Agad siyang binaril ni Robert bago tumakbo patungo sa ibang pasilyo kasama si Sam, sinasabi niya aso na maghanap ng ibang daanan nang sinundan sila ng iba pang Darkseekers. May plano, si Robert, at tumakbo siya patungo sa bintana at tumalon ng diretsyong nakatambad sa kanya ang mga Darkseekers. Dahil dito, namatay ang dalawang halimaw na sumabay sa kanya pagbagsak sa lupa, at iniwan ang iba sa loob. Pagkatapos muling nagkasama sila ni Sam, naghanda siya ng espesyal na patibong gamit ang isang truck sa isang tulay at ilang lumang tela na inilagay niya sa pasukan ng gusali. Sinabihan niya si Sam na huwag siyang sundan para iwasan ang impeksyon. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang sariling dugo at ibinuhos ito sa ibabaw ng tela. Kapag lumapit ang isang Darkseeker upang kumain ng dugo, magiging aktibo ang patibong, gumugulong ang truck at hinihila ang Darkseekers palabas sa loob ng campus. Isang pangalawang Darkseeker na itinuturing nila na alpha ng grupo ang lumabas ng gusali upang umungol na puno ng galit, at sumalubong sa kanya ng may malinaw na galit, ngunit mabilis itong bumalik nang magsimula na siyang masunog ng sikat ng araw. Sa mga sandaling iyon, dinala ni Robert ang babaeng Darkseeker na nahuli niya sa kanyang laboratorio at itinali ito sa mesa upang subukan ang lunas na kanyang inilabas. Una, ginamit niya ang UV light upang tiyakin na siya'y may impeksyon sa virus, at natuklasan niyang may butterfly tattoo ito. Sinimulan ni Robert ang pagturok ng serum na kanyang nilikha mula sa pag-wrap na nagtagumpay, at matapos ang ilang segundo, biglang nagsimulang umungol at manakwas ng kanyang mga kadena. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-o-obserba, nalunod ang Darkseeker at ang lahat ng kanyang mga vital signs ay bumagsak sa zero ayon sa monitor. Kaagad na binigyan siya ni Robert ng bagong injection upang mapanatili ang kanyang buhay, ngunit nabigo siya at nagalit. Pagkatapos, inilagay niya ang Darkseeker sa likod ng isang salaming pinto bago itala ang kanyang progress para sa araw. Ang pagsabog ng alpha male sa sikat ng araw na tila sinadyang ginawa. Ipinagtapat niya na maaaring ang pagbaba ng brain function o kakulangan ng pagkain ang nagiging dahilan kung bakit nila nililimusan ang kanilang mga basic na instinct pang survival at social devolution. Ang lahat ay tila na nagpamalas kay Robert ng araw ng pagsiklab dahil ang mga tao ay nag-uugali ng parang baliw sa kalsada. Maraming barko ang umaalis sa isla, ngunit tanging ang may clearance lamang ang pinapayagang lumabas at ayaw ng mga tao na maiwan sa quarantine lalo na ang mga may anak na nananawagan ng tulong sa iba. Ang mga kalsada ay na-block ng army ngunit may order ang mga sundalo na i-escort si Robert at ang kanyang pamilya upang maligtas kaya't nagpatuloy sila sa pamamagitan ng paglalakad. Pagdating sa pier, gumamit ang sundalo ng scanner upang tiyakin na hindi sila infected. Pumasa si Marley ngunit hindi si Zoe. Nagpanik ang ina at anak dahil ayaw nilang mahiwalay, kaya't nangmag si Robert para sa pangalawang pagsusuri, at pumasa si Zoe. Nakasakay sila sa isang helicopter. Pinanindigan ni Robert na manatili at nagpaalam kay Zoe at Marley at nagpasyang iwan si Sam sa kanya para maprotektahan siya habang umaalis ang helicopter. Si Marley ay nagdesisyon na manatiling matatag at hindi iiyak, at nagpaalam sa kanyang ama. Si Robert at si Sam ay ipinagpatuloy ang kanilang karaniwang gawain, ngunit sa pagtatapos ng araw, kapag sila'y uuwi na, may nangyaring kakaiba. May isang manikin malapit sa tulay at tiniyak ni Robert na hindi niya ito inilagay doon. Pakiramdam niya'y parang nawawala na siya sa katinoan. Binaril ni Robert ang manikin upang ipakita na hindi ito totoo, at ang manikin ay bumagsak sa lupa.
Pagkatapos, parang naririnig ni Robert ang mga buntong hininga sa paligid, kaya't sinimulan niyang barilin ang paligid. Dahil wala namang nangyayari, naisip ni Robert na suriin ang manekin, ngunit agad siyang nahulog sa bitag sa isang tali, nang lumapit siya. Nagkataon lang na kinopya ng mga Darkseeker ang kanyang panlilinlang nung nakaraan. Tinamaan si Sam sa ulo at siya'y nawalan ng malay habang ang dugo ay simula nang dumadaloy sa lupa. Sa mga sandaling iyon, nagising si Robert nang mag-alarm ang kanyang relo. Naroon pa rin si Sam, at ang araw ay papalubog na, kaya't ginamit ni Robert ang kanyang kutsilyo upang putulin ang tali. Ngunit nang bumagsak siya sa lupa, nasaktan ang kanyang binti, at ngayon, kinakailangan niyang hilain ang kanyang katawan sa lupa upang umalis kasama si Sam. Ito'y sumusunod sa kanya ngunit huminto nang marinig ang mga umuungol mula sa isang gusali. Ang Alpha ay naroon kasama ang isang grupo ng mga infected na aso at pinakawalan ang mga ito upang habulin si Robert. Ngunit humiwalay ang aso nang masaktan na sila sa natirang liwanag ng araw. Pilit na tumayo si Robert at nagmadali sa kanyang sasakyan upang kunin ang baril bago tuluyang mawala ang araw, ito'y nagbigay daan sa mga aso na atakihin siya. Isa sa kanila ay tumalon kay Sam at kinagat siya habang lumalaban si Robert sa iba. Pareho silang nakipaglaban sa mga halimaw bago niya masungkitin ng maayos ang baril at barilin ang mga ito isa-isa. Si Sam ay nangangailangan ng tulong kaya't kinalimutan ni Robert ang kanyang mga kirot sa katawan para buhatin siya at dalhin sa laboratorio kung saan binigyan niya ito ng dosis ng kanyang serum. Pagkatapos, hawak-hawak niya ito, kumakanta ng isang awit para sa kanyang alaga, ngunit unti-unti, nagsisimulang magbago si Sam. Nasasaktan si Sam, tubos na nagdalamhati at naawa si Robert pero ito'y kanyang ni-euthanize, pilit tiniis ang sakit sa dibdib at sa sarili kahit alam niyang humingi ng tulong ni Sam hanggang sa mamatay ito. Siya ay nagdalamhati at nangulila sa alaga. Inilibing ni Robert ito sa hardin bago bumalik sa kanyang karaniwang gawain. Kumukuha siya ng maraming gamot upang subukan kalimutan ang sakit. Kapag pumunta siya sa tindahan ng video rentals, sa wakas ay nakipag-usap siya sa mannequin na kunyaring nag-flirt sa kanya, at sinabi ang ipinangako niya sa kanyang best friend na gagawin ito. Dahil sa kanyang pagiging desperado, inilabas niya ang kanyang sasakyan sa gabi upang daanan ang isang grupo ng mga Darkseeker sa kanyang misyon na paghihiganti. Nakakapatay siya ng ilan sa kanila, ngunit ang iba ay sumalakay sa kanya sa ilalim ng utos ng Alpha. Sumakay sila sa isang poste ng ilaw upang ito'y bumagsak sa ibabaw ng kotse ni Robert, pagkatapos ay inilibing ang kotse upang si Robert ay mabulid sa loob. Ngunit nang pumasok ang Alpha sa sasakyan sa pamamagitan ng bintana, biglang nagliwanag ang UV na ilaw. Pinaulanan ng lahat ng dilim na Seekers at sila'y tumakas. Hindi maganda ang pakiramdam ni Robert dahil sa pagkakabangga ng kanyang ulo nang maibaligtad ang kotse, ngunit nararamdaman niya na may isa pang tao na kumukuha sa kanya at dinala siya sa kanilang sasakyan. Tinanong siya ng taong ito kung saan siya dadalhin, kaya't ibinigay ni Robert ang kanyang address at hiniling na siguruhin hindi sila sinusundan bago siya mawala ng malay. Sa gabi, nanaginip si Robert tungkol sa kanyang pamilya matapos umalis ang helicopter, kung saan binombo ng pamahalaan ang tulay upang isara ang isla. Isa sa mga helicopters ang nawala ng kontrol nang may mga taong sumubok na sumakay, at bumangga ito sa isang helicopter na sakay ang pamilya ni Robert at agad ito ay pumatay sa kanila. Kinabukasan, nagising si Robert sa tunog ng isang animated na pelikula sa kanyang TV. Natahi na ang sugat sa kanyang binti, ngunit maingat pa rin siya at kumuha ng baril bago pumunta sa kusina. Doon, pansamantala niyang iniisip na nakikita niya muli ang kanyang ngunit sa katunayan, ito'y si Anna at ang kanyang anak na si Ethan. Sila ang nagligtas sa kanya kagabi, at ito ang nangyari pagkatapos. Naghanda ng almusal si Robert kaya't ibinaba niya ang baril at umupo kasama ang kanyang mga kasama habang kinikwento ni Anna ang kanyang karanasan. Galing sila sa Maryland at napadaan sila sa harbor nang marinig ang mensahe ni Robert. Pupunta sila ng Vermont dahil may ligtas na lugar doon na puno ng mga survivors sa bundok kung saan dapat itaboy ang mga naapektuhan ng virus. Tumanggi si Robert na maniwala at sinabihan si Anna, na patay na ang lahat habang itinapon ang plato dahil sa galit. Na-realize niya kung gaano siya nawalan ng pag-asa, kaya't umakyat si Robert sa itaas para magkaroon ng kaunting oras na mag-isa. Pagkatapos kumalma ang kanyang galit, sumali siya ulit sa mag-ina at binigyan ng pagkakataon na spoil ang pelikula para patunayan kay Ethan na wala siyang masamang balak. Inamin ni Robert na gustong-gusto niya ang pelikula at malinaw na natutuwa siya sa ogre dahil wala rin siyang mga kaibigan. Nagpasalamat si Robert kay Anna sa pagligtas, nagkaroon sila ng maikling usapan. Ipinaliwanag ni Anna na sumakay siya sa isang Red Cross evacuation ship mula sa San Paulo,
ngunit hindi ito ang permanenteng sasakyan at bumalik sa baybayin ng kanilang grupo nang bumagsak ang Navy para maghanap ng supply, ngunit ninakaw ang kanilang bangka ng 5 tao na immune ito, ngunit pinatay ng Darkseekers. Nais pa rin ni Anna na pumunta ng Vermont, ngunit tinanggihan ito ni Robert at ipinaliwanag na gusto niyang manatili sa Ground Zero at magtrabaho para sa isang lunas. Sa huli, nagpunta sila upang suriin ang lugar kung saan niya natagpuan si Robert kagabi at napansin niya ang panghuli na gawa sa mga kagamitang kinuha mula sa sariling bitag niya. Ayaw maniwala ni Robert na ang mga Darkseekers ang may gawa nito dahil hindi sila dapat magkaroon ng mas mataas na brain function, ibig sabihin, hindi sila dapat magkaroon ng plano, galit, o pagmamahal. Iniisip ni Anna na maaaring nag-i-evolve ang mga Darkseekers. Pagkatapos, dinala nila si Ethan sa isang fountain para magkaroon ng kasiyahan at nang marinig ni Robert ang reklamo ni Ethan tungkol sa malamig na tubig, nagkaroon siya ng ideya. Bumalik ang tatlo sa bahay, sa laboratorio, kung saan inilagay ni Robert ang babae na Darkseeker sa ibabaw ng maraming yelo, iniisip na ang pagbabago ng temperatura ng katawan niya ay maaaring makatulong para mas mabuti ang epekto ng serum. Umikot si Anna sa laboratorio at natuklasan ang maraming larawan na nagpapakita ng mga likha ni Robert ang maraming bersyon ng serum sa mga tao noon ngunit hindi nagtagumpay. Pagkatapos, natagpuan ni Anna si Ethan na natutulog sa sofa kaya't inalok ni Robert na dalhin siya sa dating kama ng kanyang anak na babae. Natagpuan ni Anna ang mga larawan ng pamilya ni Robert at kinwento niya ng kaunti ang tungkol sa kanila. Ipinaliwanag na ang pangalan ng kanyang anak na babae ay kinuha kay Bob Marley na hindi pa niya naririnig noon. Hindi makapaniwala si Robert dito at agad siyang nagpatugtog ng kanyang paboritong CD para sa kanya. Inamin na si Bob Marley ang kanyang inspirasyon dahil patuloy itong kumakanta kahit na siya ay binaril sa sariling bahay. Kapag sumapit ang gabi, sinasara ni Robert ang lahat ng bintana at muli siyang tinatangkang kumbinsihin ni Anna na sumama sa kanila. Nagtataka si Robert kung paano siya nakakasigurong may kolonya at nang sabihin ni Anna na sinabi sa kanya ng Diyos, nagdududa si Robert, nagwawala na si Robert. Sumigaw siya kay Anna, sinasabi na halos lahat ng tao ay patay na at ang iba ay naging mga halimaw, ibig sabihin, wala ng Diyos. Biglang naputol ang kanilang usapan nang marinig nila ang mga ingay sa labas. Tumalapit na pala ang mga Darkseekers dahil sa amoy ng dugo na tinapon ni Robert kagabi. Nalalayan ni Anna si Ethan habang binuksan ni Robert ang mga ilaw na ininstall niya sa labas, ngunit bumagsak ang mga ito nang salakayin sila ng mga Darkseekers. Pagkatapos, pinaandar ni Robert ang ilang pampasabog na ibinaon niya para sa ganitong sitwasyon. Pumatay ito sa unang grupo ng mga Darkseekers. Pagkatapos ng laban, umakyat si Robert para hanapin si Anna, ngunit biglang sumalakay sa kanya ang Alpha. Nagsimula ang laban, at ginamit ni Robert ang isang screwdriver na natagpuan sa sahig para atakihin ito, ngunit hindi masyadong naramdaman ng Alpha ang sakit at ibinagsak si Robert pababa. Gumamit si Robert ng pagkakataon na ito para kunin ang isang armas na itinago niya sa ilalim ng payong. Kapag umiwas ang Alpha sa mga putok para magtago sa ibang kwarto, pinaandar ni Robert ang isang lata ng gasolina upang magsanhi ng pagsabog. Sumampa muli ang Alpha sa itaas at sinundan siya ni Robert na nagpapaputok hanggang makita niyang sumampa ang Alpha sa labas ng bintana. Pagkatapos nito, hinanap niya ngayon sila Anna at Ethan, natagpuan sila na nagtatago sa ilalim ng ilang kasangkapan habang ang isang Darkseeker ay sinisira ang isang kisame ng kwarto. May baril sa isang malapit na mesa kaya't nagmadali si Robert, kinuha ang baril, at binaril ang halimaw, sa oras na ito ay lumingon para atakihin siya. Sa sandaling iyon, narinig ni Robert ang ingay sa labas at natuklasan na bumalik ang Alpha kasama ang mas marami pang Darkseekers. Kaya't nagtakbuhan ang tatlo papunta sa likod habang umakyat ang mga Darkseekers pataas ng gusali para pumasok sa butas na ginawa ng kanilang kaibigan. Sobrang gulat sina Robert at Anna. Nalaman ni Robert na gumagaling na ang babae na test subject, ibig sabihin, gumagana ang lunas. Ngunit bago nila mapag-usapan ang kanilang mga opsyon, dumating na ang mga Darkseekers sa laboratorio at kailangan ni Robert na isara ang salaming pinto sa pagitan nila. Kinumbinsi at sinabi sa kanila na maaari niyang iligtas sila. Ngunit hindi nakikinig ang mga Darkseekers at patuloy lang na binabasag ang pinto. Nang dumating na ang Alpha, binasag nito ang salaming pinto gamit ang lakas nito. Pagkatapos ay gumuhit ito ng isang larawan na nakikilala ni Robert bilang isang paru-paro, katulad ng tato na nasa babae. Naalala niya si Marley, at sa wakas, naiintindihan ni Robert na may damdamin ang mga Darkseekers. Narito sila upang iligtas ang kanilang kaibigan, hindi upang pumatay. Inilagay ni Robert ang kanyang armas at hindi pinansin ang mga protesta ni Anna habang pinutol niya ang koneksyon ng babae sa mga makina bago ilabas sa salaming pinto. Habang nagagalit ang mga Darkseekers sa kanya, kumuha si Robert ng isang syringe at iniksyonan ang babae ng gamot na nagpabangon sa kanya.
Agad na ipinahid ng Alpha ang noo niya sa babae, ipinagdiriwang ang kanilang pagtatagpo bago ito'y buhatin at lumisan. Sinubukan ni Robert humingi ng paumanhin, ngunit siya'y sinalubong ng isa pang hiyaw. Ngayong nauunawaan na ni Robert na ang lungsod ay para sa lipunan ng mga Darkseeker, pumayag siyang umalis kasama si Anna at Ethan. Kinabukasan, nagsimula sila ng kanilang paglalakbay patungo sa Vermont, ngunit bago iyon, gumawa si Anna ng isang bagong recording na nagsasabi kung saan matatagpuan ang ligtas na kolonya para sa sinumang nakikinig. Siguruhing mag-subscribe at buksan ang mga abiso para mapanood ang mga karagdagang video tulad nito. Salamat sa panunood.